13. 1 John chapter 4 verse 12 and 13. Praise the Lord. Hallelujah. First John 4 12 and 13. Basa po. Basa po. Ang panahong ito ay pamana pa sa amin ang aming ninonong si Jacob. Dito siya uminom. Gayon din ang kanyang mga anak. First John chapter 4. Verse Unang 1. First John 4 12 and 13. Yes. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos, kung tayo nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pag-ibig ay naging sakdal sa atin. 13. Ito'y nakikilala natin na tayo ay nananahan sa Kaniya, at siya ay sa atin, sapagkat binigyan niya tayo ng kanyang Espiritu. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, noong unang panahon na hindi pa tayo ng palataya sa Panginoon, ay wala tayong Espiritu ng Diyos. Ang ating Espiritu ay sa sarili lamang natin at Espiritu ng sanlibutan na nasa atin. Sino bang inborn dito na sa maliit pa naging wala pa? Si Pastor. So, sa bagong mga taon nito na pinanganak muli o na born again, so dati ang ating buhay ay nasa sanlibutan. Tayo nasa sanlibutan, hindi natin alam kung ano ang ating mga ginagawa, tama ba o mali, dahil wala na tayong Espiritu ng Panginoon. Kahit na sabihin natin may pag-ibig tayo, pero ang pag-ibig na yon ay minsan nawawala. Ang galit ang namumuo sa ating puso. Praise the Lord. Hallelujah. Pero nung simula nang tayo ay naging mananampalataya sa ating Panginoon Diyos, nandyan ang pag-ibig ang ibinigay sa atin ng Diyos. Praise the Lord. Basahin natin sa buong talata na ako na lang sa 1 John chapter 4, sabi nito ni Juan, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kung hindi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mabulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakilala niyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu ng pahayag na si Jesucristo ay paritong nasa laman ay sa Diyos. Kaya mga kapatid, maraming mga dominasyon ngayon ang nagsasabi na sila ay nasa Diyos, sila ay Kristiyano, pero mga kapatid, hindi sila naayon, tawag nito sa pangalan pa lang, hindi na sila naging Kristiyano. So marami na. Hindi na natin i-mention, sa alam natin yon kung sino yun sila. Ay mga Christian, pero ang pangalan ng kanilang mga church hindi naman Christian, no? Iba. So kaya nga mga kapatid, ating suriin, tayo'y ngayong mananampalataya na ating suriin ang Espiritu. Maraming tayong mga kaibigan, mga kapatiran na minsan o ibang tao na nagsalita sa salita ng Panginoon na minsan lumiligaw sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Akala natin na yun pa ang totoo. Kaya suriin natin mabuti mga kapatid. Kagaya sa akin dati, ako ay bago pa naging manampalataya sa isang Diyos. Dati kasi marami akong Diyos Diyos-Diyosan sa mga bisyo, mga ano pa man dyan. So, kaya mga kapatid, akala ko ang mga bagay na yun, pag mag-samba na ako sa simbahan, akala ko gano'n na nga, ligtas na nga ako. So, gano'n nga mga kapatid. Marami pa rin sa ating mga kaibigan, kapatira na gano'n ang nangyayari. So, akala mo, hinintay na yung December, doon na magsimba, KBL, tawag nito, no? Kung sa paano kasal, bunyag, lubong, KBL. Doon lang magsimba. So, kaya nga mga kapatid, lalo-lalo na rin sa mga preacher ngayon, sa mga tawag nila prophet o mga apostol, na minsan ang tinuturo ay iba sa salita ng Panginoon.
So kaya nga mga kapatid, ating suriin masyado. Mag-base tayo sa Biblia mga kapatid. Huwag tayong maniniwala sa mga espiritu niya. At ang bawat espiritu hindi pinayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang Antikristo yung narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Meron na. Unang panahon pa yun, wala pa noong time ni Jesus Christ, nandiyan na yan ang Antichrist. Marami na relihiyon ngayon hindi naniwala sa kay Kristo. Kahit na ngayon, nasabihin nila sila ay Kristiyano, pero hindi sila naniwala na si Jesus Christ ay isang Diyos. Si Jesus Christ isang tao. Mga kapatid. So, kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak at iyong dinaig sila sapagkat lalong nakita siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. So, ngayon ay dinaig na natin ang sanlibutan. Kaya nga, huwag tayong mangamba, huwag tayong yung pag-iisip natin, huwag natin i-focus sa ibang mga salita na wala sa salita dito sa Bible o sa scripture na binigay sa atin dito. At suriin din natin ang mga Biblia mga kapatid. Dapat kung may Bible tayo, suriin natin ang original o hindi original kasi maraming kinuha na mga tawag dito, yung words, pinalitan ng another words. Doon sa na may nabasa ako, binigay sa akin na sa Bible natin sa GW. So kinompare ko sa King James Version. Maraming pinalitan mga kapatid. Kaya nga kailangan mag-compare tayo sa Bible, mga new translation, mga ganon. Dapat i-compare natin. Praise the Lord. Praise God. Kayo'y nasa Diyos, munti ko anak. Okay? Verse 5, sila'y sa sanlibutan, kaya tungkol sa sanlibutan ang sinasalita nila at sila'y dinidinig ng sanlibutan. Ano ba yung mga salita nila mga kapatid? Marami, yung lumalabas sa kanilang mga tawag nito, yung mga bibig at mga masamang mga salita. Naalala ko doon yung kapitbahay namin, ka-boardmate pala, sa apartment. Yung anak niya, 3 years old pa lang, marunong na magmura. Kaya mga kapatid, kung ano yung puno, kung ano yung naririnig sa nanay, kaya kami sasabi ko, grabe naman itong batang to. 3 years old pa lang, grabe magmura. Kaya nga mga kapatid, sila'y sa sanlibutan, kaya tungkol sa libutan na sinasalita nila at sila'y dinididig ng sanlibutan. Ganon nga rin, kahit na ngayon sa aking katabi, kaharap ko ng kama, kada salita, mayroon talagang masamang sinasalita. Yung yung salita na yung I mention ko na lang kung sabi ko, Yahweh. Kada salita, Yahweh. Kada salita, Yahweh. So, sabi ko, oh Diyos, sabi ko, Lord, patawarin mo kung tao ito. Sana, salit na gano'n nakirinig natin mga kapatid. Kung ano man yun, sikreto natin silang ipanalangin. Kasi hindi nila alam yung sinasalita nila. Kaya kung ano narinig nila, ganun nga rin ang kanilang isalita. Tayo ingay sa Diyos at nakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. At hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito atin nakilala ang espiritu ng katotohanan at espiritu ng kamalian. Ngayon nga mga kapatid, kung mag-share tayo ng salita ng Panginoon sa bawat isa, lalong-lalo sa tagalabas, minsan mayroong makikinig. Mayroong minsan na sumasalungat, magpilosopo pa na magsagot sa iyo. At naalala ko rin kahit na sa ating mga kapatiran na medyo hindi pa talaga nakaugat, nung naalala ko may nag-share ako sa kanya kasi dahil nagtanong siya sa akin, parang hindi siya agree sa sinasabi ko. So, gano'n na nga mga kapatid. At doon ko rin nalaman na minsan susulpot parang kabuti, sulpot magsimpa parang hindi. Sabi ko, mababaw pa ang ugang. So mga kapatid, dahil
tayo ay nakilala natin ang Espiritu ng Diyos dahil at dinirinig natin ang salita ng Diyos. Praise the Lord. At sa hindi pa nakakarinig, minsan marami kang insulto na marinig. Minsan pinipersecute ka. Praise the Lord, hallelujah. At mayroon din mga na hindi magtatagal dahil iba yung kanyang naririnig. At madali siyang maakit ng mundo. So, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. At hindi nila alam yung mga tama o mali na kanilang ginagawa. So tayo mga kapatid, at alam natin na ang ating ginagawa, minsan kahit na nagkamali tayo, hindi naman natin nasabi na 100% na tayo ay perfecto na. Dahil tayo ay bilang tao, nandito pa rin ang karnal nating espiritu. Minsan nagkakamali tayo, pero ngunit alam natin kung paano tayo hingi ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos. Kaya sa mga taong walang may kinikilala ng Diyos pero walang Espiritu ng Diyos. Kaya tayo binigyan ng Espiritu at ito ang mag-kukorek sa ating mga kamalian, mga kapatid. Praise the Lord. Mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Kaya mga kapatid, dito sa ating congregation, sa ating mga samahan, kahit saan pa mang lugar tayo, tayong naniwala sa Panginoon, ay sinasabi kung saan man tayo mapadpad, ay patuloy tayong mag-ibigan. Praise the Lord, hallelujah. Huwag nating pasok sa ating ating isip. Kung nagkamali man ang ating kapatid, o ano man kanilang ginagawa, huwag nating galit sa ating puso at isipan. Mahalin natin sila dahil sila ay naliligaw ng landas. Praise the Lord. Hallelujah. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat Diyos ay pag-ibig. Praise the Lord. Ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. Dito nahayag pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na paluobag-loob sa ating mga kasalanan. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, ang pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin, ay hindi tayo ang unang umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi niya inalantana ang kanyang mga sakit, lalo-lalo na nung umpisa pa lang sa pag-persecute sa kanya, nung dinakip siya, sinampal, sinuntok, dinuraan, hanggang sa binigyan ng nung ano pa mang mga pag-insulto, corona, paghampas sa kanyang likod, ayon pa sa mga diligence, sa mga grabe yung paghampas sa kanyang likod na dumidiin talaga sa kanyang katawan, yung parang panghampas. So kaya mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi niya alintana ang mga sakit na kanyang dinaranas para lang sa atin upang tayo bigyan ng kapatawaran ng ating kasalanan, at dahil sa kanyang mga sugat ay tayo masigaling. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, ay narapat namang ibigan din naman tayo. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos, kung kayo nang nag-ibigan, ang Diyos ay nahan sa atin at ang kaniyang pag-ibig ay naging sakdal sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Ito pagpasalamat natin sa ating dakilang Diyos. Naging sakdal siya para sa atin, na tayong mga hintel ay walang kaligtasan, ngunit bumaling ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung alam natin ang history, kung bakit tayo isang trapulawang sa harap ng Diyos at bakit tayo ay naliligtas. Ang history, mga kapatid, dahil hindi siya tinanggap ng kanyang bayan, ang bayan ng Israel.
Kung nakita niyo naman kung paano siya pinarusahan, kung paano siya pinersecute, paano siya pinako, binigay doon sa mga taong persecute sa kanya, sa mga Romans. Sa halip na ibigin siya ng kanyang kababayan, sila pa ang papako sa ating dakilang Panginoon. So kaya ganun ang nangyari, na bumalik ang kanyang pag-ibig dito sa atin at tayo nagkaroon ng kaligtasan. Dito'y nakilala natin na tayo nanganahan sa Kanya at siya sa atin sapagkat binigyan niya tayo ng Espiritu. Praise the Lord, hallelujah. Simula nang tayo manampalataya sa ating dakilang Diyos, tayo ay binigyan ng Espiritu. Nung tayo magpabautismo sa Kanyang pangalan, nagsisisi tayo, nagpabautismo sa Kanyang pangalan at tatanggap natin ang Espiritu, ang banal na Espiritu. Kaya, ito na nga mga kapatid, ang Holy Spirit nandito na sa atin. Hindi na tayo ang sarili natin, kundi sa Panginoon na ang ating katawan. Kaya, sinasabi dito, at nakita natin siya na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng salibutan. Ang sinumang nagpapahayag na Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Praise the Lord, hallelujah. At tayo na ngay sa Diyos, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga, at ating nakilala, ating sinampalatayang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang Diyos ay pag-ibig. At ang nanahan sa pag-ibig ay nanahan sa Diyos. At ang Diyos ay nanahan sa Kanya. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga, kung tayo mga may pag-ibig, mga kapatid, wala na sa atin ang mga tawag nito, yung mga bagay-bagay na nang sasanlibutan tayo. Kaya ang Espiritu ng Diyos ay nanahan na sa atin. Dito'y sakda ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Praise the Lord. Ay natawag nating Christian. No? Christian. Christ. I am nothing without Christ. So ganun nga mga kapatid. Kaya, kung ano siya, ganun din tayo. Kung ano kanyang kalikasan, ganun din ang ating kalikasan, mga kapatid. Kaya, huwag na tayo patumpik-tumpik kung ano pa man ang mga bagay na iwanan natin, ang mga fast natin. Huwag tayong bumalik, mga kapatid. Praise God. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig inapapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparasuhan at ang natatakot ay hindi pa pinasakdal sa pag-ibig. Tayo ay nagsibig sapagkat siya ay umibig sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Kung sinabi ng sinuman, ako'y umibig sa Diyos at napupuot sa iyang kapatid, ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay paano kaibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. Praise God, hallelujah. Ganon nga mga kapatid. Marami sa ating mga manampalataya. Marami akong mga religion na tao nito na napasukan. Bali tawag nito yung tawag nila na church shopping. Pumunta ako dito sa kabila, pumunta ako dito sa kabila. Minsan may mga tao talaga, yung sabi ni Paul na yung kabahagi-bahagi. Ganon na nga ang nangyayari mga kapatid. Dahil ang isa ay napupuot sa kanyang kapatid, nagkamali sa kanyang kapatid, ganon nga ang nangyayari ay nagkabahagi. Praise the Lord, hallelujah. Ito ang sabi ni John na huwag tayong, kung sabi mong iniibig mo ang kapatid mo, ngunit napupuot ka sa kanya, ay hindi yung pag-ibig ay isang sinungaling mga kapatid. At ang utos na ito mula sa kanya ay nasa atin na. Ang umiibig sa Diyos ay dapat umiibig sa kanyang kapatid. Praise the Lord, hallelujah. At ang pag-ibig na ito mga kapatid, ang Espiritong binigay sa atin ay nagbunga. Ano ang mga bunga na ito mga kapatid na binigay sa atin? And Galatians chapter 5 verse 22 to 23. 22, chapter 5.
22 to 23. Sa 22. Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang pag-ibig. Praise the Lord. Hallelujah. At kung sa English mga kapatid, fruit of Spirit. So singular. Sa siyam na fruit of Spirit, mga kapatid, hindi natin masabi na fruits, no? Marami. So fruit, singular siya. Kung magkulang na isa, kagaya rin ng kautusan, kung nagkamali ka sa isang utos, ay may kasalanan ka. So gayon din sa Espiritu na sa 9 fruit of Spirit, mga kapatid. Fruit of Spirit, singular yan siya, mga kapatid. So hindi pwede na may pag-ibig ka, pero wala ka namang, tawag nito, yung kasayahan. Wala ka namang kasayahan. May pag-ibig ka nga, pero hindi ka naman nasisiyahan. Lalo na nung nasa kaibigan mo, na para bang palagi kaya, kung magkasama kayo kaibigan mo, para bang against ka palagi sa kanya, para siya tumatawa, ikaw, para natakluban ng langit yung mukha mo palagi. So wala kang kasiyahan. So ganun din, kahit sa mag-asawa, ganun din minsan, na wala ka rin kasiyahan. No? So ang una talaga dito mga kapatid ay love o pag-ibig. No? Pag-ibig ang binigay sa atin. Yun nga, tayo mong nag-ibigan sa bawat isa. Kaya nga sinasabi, ibigin mo yung kaaway, ibigin mo yung kapitbahay, at ibigin mo ang Panginoon higit sa lahat. So gano'n yan. Ang ikalawa is katuwaan. Yun nga, katuwaan is joy. Kailangan na maging tayo, yung mukha natin, kaharap ang tao. Hindi natin pakita na para bang sabi nila, suplada. So palagi tayo matutuwa mga kapatid. Pag-approach natin sa tao, makikita nila, ang Christian na ito is talagang kahit sa kabila ng ating mga problema, palagi pa rin natutuwa. No? Kasi marami kasi mga Christian na minsan parang hindi mo approach, no? Kasi ganun nga, naka-reflect sa So, kapayapaan. So mga kapatid, ang kapayapaan ay ating bunga ng Espiritu. Ang kapayapaan, kahit na ano pa mang mga pagsubok sa buhay, na ating naranasan, mga problema o mga ano pa man dyan, mayroon tayong kapayapaan. Dahil alam natin ang Diyos ang magbibigay sa atin ng ating kung ano ang gusto natin sa buhay. Magtiwala na tayo sa Panginoon mga kapatid. Ang kapayapaan, minsan kasi ako dati hindi pa ako manampalataya. Kung may problema sa pera, yung kilay ko makalapat na. Ganyan na. Kaya nga, mga kapatid, gano'n yung mangyayari dahil wala kang kapayapaan. Kunting problema, parang nababalisa ka. Kaya nga, kailangan ang isa dito sa sikreto ng kapayapaan ay pananampalataya at pag-pray sa Panginoon. Ano mga kulangan ng ating buhay? Praise the Lord, hallelujah. Pagpapahinuhon, yung long suffering. Ano ba yan? Tawag dito. Katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhon. Minsan, hindi ko naman siya sa Tagalog eh. Long suffering. Cebuano, pailog. Pagpasensya. Pagtitiis. Pasensya, pagtitiis. Kaya nga mga kapatid sa atin, kung minsan may mga tao tayo masalamuha, na minsan meron ng parang kinukutya tayo sa ating buhay, yung tawag niya bully, no? Kinabully tayo, ganito ganyan. Kailangan ang pagtitiis. Tiisin natin mga kapatid. Dahil kung tutuusin ay hindi pa yan naging sa kuko ng ating Panginoon ang pagtitiis sa Kanya nung bago siya pinako sa krus. Kaya ganun nga, as a Christ-like, yung pagtitiis, ang pagtitiis natin, halimbawa, nagsalita siya ng masama sa atin, huwag natin sa ng salita.
minsan kasi bilang tao mayroon din ganoon. Kung magalit siya, magalit rin tayo. So ganoon nga mga kapatid. So at least alam natin na ang ating pag sa kanya ay tawag nito, marunong tayo magpapatawad. Kaysa matulog na lang tayo, hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Kaya nga ganoon mga kapatid. Ikagantihan natin. Halimbawa, kung anong ginagawa sa atin, gantihan rin natin siya ng ganoon. So, hindi ganoon mga kapatid. Long suffering, yung pagtitiis. No, mga kapatid? Gentleness. Gentleness. Kagandahang loob. Ang kagandahang loob mga kapatid ay ito. Sa ating mga kapatid, nakita-kita mo na walang-wala siya. O ano pa man, nakala mo, okay lang siya. Pero nakita mo na may kakulangan siya, kung ano pa man, kailangan natin ng kagandahang loob. Lalong-lalo na sa kanyang mga tawag nito, kagandahang loob, tawag nito sa Cebuano, pagka-ngaron. Kagandahang loob, yan. Minsan kasi yung sagol-sagol na mga So, kailangan natin mga kapatid, kahit sa mga unbeliever, ang kapwa-tao pala, no? Kapwa-tao natin, kagandahang loob. Kailangan hindi tayo maging rascal sa kanila. Ako, aminin ko minsan mga kapatid, nagagalit din ako. Lalo-lalo na sa mga mga tauhan ko na minsan pasaway, sinabi mo na ganito, maglinya muna kayo para bilangin. Minsan iba, ilang ulit na, minsan nagagalit na ako sa kanila. Pero hindi ko naman pinapalampas ang tawag nila na paabutin natin ng hapon yung galit mo mga kapatid. Kaya nga, gaya ang kagandahang loob mga kapatid sa pagkipag-usap sa tao. Kung ano man siya, halimbawa, ginabuli ka, okay lang, hayaan mo na sila. Praise the Lord, hallelujah. Kabutihan. Kabutihan. Nandiyan na palagi yung kabutihan sa atin. Ang kabaitan. Kaya nga, pero huwag namin sabihin, mabait naman ako. Pero meron suplada. Huwag mo lang akong ganun. Mabait niya ako, pero huwag mo na akong unahan. Kaya nga mga kapatid. Kaya nga, ang kabutihan natin mga kapatid at kabaitan, kailangan kabaitan talaga. Huwag tayong kayahin natin si Kristo, is Christ-like, no? Gaya tayo ni Kristo. Kung anong ibato sa atin, sabi na nga nila, batuhin tayo ng bato. Batuhin mo ng tinapay. Pero may iba naman na, halimbawa yung tinapay nakasilid sa garapon. Kaya mga kapatid, halimbawa sa mga salita, pag-insulto, huwag natin magantihan ng pag-insulto din. So, ganun nga mga kapatid. Minsan, may mga ganun nga, mga bagay na hindi natin alam. Na ako minsan, sabihin ko, aminin ko, mayroon din akong ganyan. Pero, nung mabasa ko mga salitang ito, unti-unting nawawala sa akin. Ang kabutihan, kabutihan. Ay hindi natin alam kung ano palang kabutihan. Ay akala mo nagbibigay ka na, nagbibigay ka nga pero ganyan, no? Pinapakita sa tao. Yung pala dapat magbigay ka, ganun dan. Sige. Kasi pang yung tawag nito yung mayroon kami talagang ang pagbibigay dapat ang kabutihan mo sa tao manatili. Huwag nating ibalik sa kanila ang kanilang mga kamalian. Pagtatapat. Faith, pagtatapat mga kapatid. Ang pagtatapat mga kapatid ay isang pagtitiwala sa bawat isa. Mayroon kang katapatan sa iyong mahal sa buhay, sa bawat isa. Iyon mga kapatid ang ating gagawin. Dahil si Kristo ay naging tapat sa kanyang buhay doon sa kanya sa ating Ama, dakilang Diyos. Kung ano kanyang inutos sa kanya, ganoon rin ang kanyang ginawa dito sa sanlibutan. Praise the Lord, hallelujah. Isang pagtatapat, katapatan sa ating buhay. Praise the Lord, hallelujah.
kaamuan. Praise the Lord. Kaamuan or meekness. Kung sa ano pa, si Bano, kaagho. No? Yung pwede kang lapitan. Madali kang lapitan. Madali kang hindi yung parang tao na alinlangan sa iyo. Ay, simplada yan. Ganun, no? Kaya kailangan mo yung kaamuan, dapat maging maamo tayo sa bawat isa sa atin. Lalo-lalo na, kung minsan kasi may tao talaga na kahit nasabihin natin na Christian, as my experience, marami talaga, lalong-lalo na pag sinabi nilang i-bless o mataas na yung kanyang posisyon, ganun nga mangyari mga kapatid. Mataas ang katingin sa sarili. Kailangan maging maamo tayo sa ating sarili. Kung ano man ang sa atin dito ngayon, sitwasyon natin, na kung ano tayo, nakapatong tayo sa, nakaapak tayo sa lupa. At dumating ang panahon na ikaw ay blessed ng Panginoon na maging isang milyonaryo o ano pa man ang sa sitwasyon mo sa buhay, naging mataas ang posisyon, dapat maging maamo ka. Patuloy ka lang na paamo nakaapak sa lupa. Ay minsan kasi basta may tao na sinabi na bless, minsan hindi ka na papansinin. No? Parang ganun na ang mangyayari mga kapatid. Ganun nga, as my experience for 10 years, no? 10 taon ko sa pananampalataya, napakabata ko pa, 10 years pa. No? 10 years old. Pero ganun nga mga kapatid, sa observation ko, marami sa ating mga kapatiran na ganun kapag mataas na mga posisyon, mataas na hindi mo na basta-basta matawag nito papunta dito sa pulpito o matawag o ano pa man na mautusan mo. Praise the Lord, hallelujah. Kailangan maging maamo tayo. Kung ano mang mga gawain dito mga kapatid, hindi natin isipin na professional ako, bakit ako magwawalis? Teacher ako, bakit ako magwawalis? Dito sa church, sa bahay ng Panginoon, wala dito, pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, patuloy lang tayo. Kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin, ganun ang ating gawin. Praise God. Pagpipigil, temperance, pagpugong sa kalingon. Yun nga mga kapatid, ang pagpipigil, isa rin ito, lalo-lalo na sa ating mga kapitbahay, no? Mga tawag nito, kamag-anak natin na minsan ang pagpipigil kasi, di ba, may inaway tayo. Alam mo naman yung mga hindi naman ang palataya. Pag inaway tayo, talagang iskandalo yan. No? Pahiyain at pahiyain ka. Kaya nga, minsan, meron ding mga Kristiyano na wala pang tinatawag na kulang sa prutas ng pag-ibig ng Espiritu, gaganti rin. Magsagutan na. Nakikita mo, Kristiyano yan, bakit nagmagsagutan? Kaya nga ganun mga kapatid ating gagawin sa atin. Huwag tayong makipag-argue sa kanila, sa mga tao, lalo-lalo na rin sa mga, hindi naman sa malaki sa sarili ko kagaya ng mga tao umutang sa akin. Minsan may 2,000, 1,500, 1,000, hanggang ngayon, mag-3 taon na, hindi pa rin ako binabayaran. Pero hindi ko yan sila sinisingil, hindi ko yan sila pinapahiya sa mga tao. Pero kung iba pa siguro yun, iwan ko lang siguro, utang mo, bakit hindi ko banabayan? Kaya nga, ganun mga kapatid, kailangan natin ang tinatawag nito na pagpipigil. Kung ano man yun, basta Diyos natin lahat. Kung pwede, kung singilin mo siya, face to face, o ano pa man sa mga bagay na yan, huwag nating, kung ano ang galit nila, ganun din ang galit natin. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Sa chapter 24, at ipinako sa cross na mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga samang pita at makahalaya nito.
So kung ano nga yung ang ating mga sarili mga kapatid nung tayo hindi pa nanampalataya, kung anong ginawa ni Kristo sa cross sa Kalbaryo ay nasama na, no? Kasama na ang mga masamang pita at makahalaya nito. So wala na yon sa atin ngayon. Praise the Lord, hallelujah. Kung tayo na mga buhay sa pamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga ang bunga ng Espiritu na ito ay ating isabuhay. Dahil kapag ito ay mawala, ay ito nga ang hindi natin masabi na tayo ay Christ-like, no? Hindi tayo masabi na kagaya tayo ni Kristo. Siyam lang naman to niya. Siyam na naman to bunga ng Espiritu. It is a singular fruit of Spirit. Huwag tayo maging mga palalo na tayo mga mungkahian sa isa't isa, nagkaingitan sa isa't isa. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, kung ano man nakikita mo sa ating kapatiran, kung gibless siya ng Panginoon, kung paborito siya ni Pastor, huwag tayo mag-ingitan. Huwag tayo magkamuhian. Praise the Lord, hallelujah. Kung siya na lang palagi dito sa pulpito, huwag natin isipin na, siya na palagi, bakit ako hindi? So, ganun nga mga kapatid. Marami nangyari yan. Experience ko yan. Doon sa church namin. Kaya nga, ganun. Hanggang lumaki yung mga ulo ng iba, naging music director, naging MC, worship leader, hanggang sa iba na yung hanggang sa kinalaban na yung pastor, hanggang sa ganun nga mga kapatid, ang nangyari. Ngayon, wala sa church. Pumunta na ibang church, ganun pa rin ang ginagawa sa ibang church. Gustong lampasan pa rin. Kaya nga mga kapatid, dapat ang Espiritu ng Panginoon ay ating palaging ilagay sa ating hingin natin palagi. Dahil ang Espiritu ng Panginoon ay nandito lang sa atin. Hindi yan nawawala dahil nandito na siya nakatira sa atin. Kaya lang ating mindset o ating isipan ang minsan ang nag-iiba. Kaya nga, dapat natin isipin na palagi kung anuman ang katayuan ni Kristo ay ganoon din ang ating susundin. Ang siyam na prutas ng Espiritu nito, 9 fruit of Spirit. Ati po isang buhay ito mga kapatid. Huwag po na tayong lalo sa mga unbeliever, dapat ay natin, kahit na sa kapatiran natin na nawawala. Kasi minsan mga kapatid, nakakalungkot yung mga kapatid natin na nawawala. Pero sa totoo lang, nandyan pa rin yung Espiritu sa kanila. Kaso lang, pinauna lang nila pita ng kanilang laman, kanilang pag-iisip. Pero pag bumalik siya sa Panginoon mga kapatid, hindi na sila mawawala sa pananampalataya. Minsan talaga iba, wala na rin. So, gano'n na nakakalungkot. Kaya nga, mga kapatid, tayo naririto, patuloy lang tayo. Patuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Susundin natin ang mga bawat salita ng Panginoon na tayo, yun nga, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Kailangan may sabuhay natin ito mga kapatid. Huwag natin hayaan na ang mga bagay-bagay na nakadistract sa atin o yung ikapahamak ng ating espiritu. Praise God. Hallelujah. Praise God. Tayo magsitayo mga kapatid. Praise the Lord. Nung simula na tayo naging manampalataya, tinanggap natin ang Panginoong Hesus, ay natanggap rin natin ang banal na Espiritu na binigay niya sa atin. Kaya mga kapatid, we Christ-like. Kailangan maging kagaya tayo ni Kristo.
Kaya nga sinabi doon, kalimutang verse, na kahit na mga manampalataya ay mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga dapat sa atin, gano'n natin gawin. Huwag nating anuhin ang sanglibutan. Tiisin natin ang bawat mga pagsubok sa buhay. Bigyan natin kapayapaan ang ating mga buhay. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Aking mag-back up sa dakilang katapatan. Sino mo back up? Dakilang katapatan. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo sa ating mga alikain habang tayo naghihintay ang mga paghihirap natin dito sa libutan habang tayo narito. Hindi yun sagabal para sa ating mga kapatid. Dahil may provision ng Panginoon hindi dito sa lupa kundi doon sa langit. Aanin mo man ang sanlibutan, ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan kung ang iyong espiritu ay mawala. Praise the Lord, hallelujah. Kaya masikapin natin mga kapatid na mga bagay na yun ay ating makamtan. Praise the Lord. Ang binigay na espiritu ng Panginoon sa atin ay magpatuloy sa ating buhay hanggang sa katapusan. At tayo'y tinatawag na masama sa rapture sa kanyang pagbabalik. Huwag natin hintayin na maiwan tayo. Kapag naiwan tayo mga kapatid, din yan ang paghukom. Huli na ang lahat. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Sadyang kay huli na aming Panginoon. Darapat sa habang panahon. Magiging sa kabila ng aming pagmulan. Iyan ang patuloy na naman.
sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na ito ang Espiritu ito ang magabay sa amin sa kabutihan, Panginoon, sa galing sa iyong pag-ibig. Yes, Lord, kung wala ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, kami ay mawalay sa iyo. Narito pa kayo kami sa sanlibutan. Hindi namin alam ang aming gagawin. Salamat, Panginoon, sa Espiritu na ibinigay mo sa amin. Yes, Lord, hallelujah. Na kami po ay nanatili sa iyong presensya. Kung saan ka man naroon, Panginoon, kung saan man kami naroon, ay nandyan ka, gumagabay sa amin. Nakikita mo aming mga puso kung mayroong mga kasamaan. Patuloy mo kaming nire-remind. Praise the Lord, hallelujah. Yes, Lord, thank you, Lord, sa iyong pagsakripisyo sa cross ng Kalbaryo dahil sa iyong pag-ibig. Praise God. Sa simula ng kami na nagpalataya, Panginoon, ay binigay mo ang iyong Espiritu upang mag-guide sa amin, magturo sa amin, lalo-lalo na sa aming mga kamalian. Thank you, Lord Jesus, sa patuloy mong pag-ibig na binibigay sa amin. Yes, Jesus. Hallelujah. Glory be to your name, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pag-remind mo sa amin. Salamat sa iyong salita na aming narinig sa umagang ito. Na kami ay iyong iniremind sa muli na iyong banal na Espiritu ang bunga nito na aming isabuhay, Panginoon. Yes, Lord Jesus, nakilangin at purihin ang pangalan mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus, thank you for everything. Thank you for your love, oh God. Thank you for your mercy. Thank you, Lord, for everything. Na kahit nandiyan ka pa, nililipustahan ang mga tao noong bago pinako sa cross, ay ikaw, kagaya ng isang karniro na hindi man lang bumuka ang bibig upang maganti sa kanila. Sa nag-persecute sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na kami po ay namaligtas. Binigyan mo ng pag-asa ang mga tao wala ng pag-asa sa buhay. Isang pasahan sa iyong harapan. Ngunit ngayon, nilinis mo kami from rags. Hallelujah. Sa masahan ngayon ay ikaw nilinis mo kami, Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa umagang ito, narinig namin muli sa iyo mga salita. Praise God. Hallelujah. Sa bunga ng Espiritu na binigay mo sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, na kami nagpasalamat. Nawa ang salitang ito, Panginoon, ay aming sa puso. Palain mo po muli at patubuin mo po sa aming isip na habang kami po ay nandito sa sanlibutan ay patuloy na mananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig, sa iyong kapangyarihan na kami po iyong inibig. Ikaw ang unang umibig sa amin at hindi kami ang umibig sa iyo. Salamat po, Panginoon. At binabalik sa iyo dakilang pangalan, sa pangalan mo lamang, Jesus. Salamat. Jesus. Kung binabalik sa ating MC, God bless you, Richard Ray, sa pagdala ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Tunay po na napakabuti
Diyos, tayo ay Kanyang mahal sapagkat tayo ay patuloy na tinuturuan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo narito na muli sa pagbibigay ng patungkol sa kulang pa po natin sa bangka, mga minamahal, yung mayroong kusang loob, masaya sa kanyang puso na magbigay, makatulong sa gawain natin pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At binibigyan ko po ang awit sa mga kaloob sa ating Sister Pia sa kanyang po ang pagkakataon. Amen. Praise the Lord. Magbigay po tayo ng pusa. God bless you, sister, sa hindi makalagin para sa mga kaloob. At binibigay ko pa ang panalangin sa mga kaloob sa ating Pagsaray. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Salamat sa muli, Panginoon. Salamat po sa biyayang binigay mo sa amin sa pagpapala. Salamat po sa offering niya sa kulang sa bangka, Panginoon, na I hope na itong gagamitin ang bangka ito, Panginoon, ay para sa ministry, sa pagtawid sa dagat, Panginoon, saan mang sulok ng isla ng Palawan, na ito po'y magagamit sa iyong kapurihan po, Panginoon. At ito po ay magagamit na yung mga anak kung saan man punta sa to preach your word in every island of this Palawan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang mag-bless sa bawat isa. Patuloy na ang sa gawain o tulong sa paggawain. Salamat po, Panginoon. Ay ito ay binabalik sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo lang, Jesus. Amen and amen. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. God bless you, Pagsaray, sa panalangin. At tayo po ay narito na sa paalala. Sa sunod na linggo, ang ating song leader, kung hindi magdating si Sister Mian, si Sister Nini Abina, siya po muna ang song leader. At ang ating song leader, kung hindi magdating si Sister Mian, si Sister Nini Abina, siya po muna ang song leader. At ang ating song leader, kung hindi magdating si Sister Nini Abina, siya po muna ang song leader. At ang ating song leader, kung hindi magdating si Sister Nini Abina, siya po muna ang song leader. At ang ating song leader, kung hindi magdating si Sister Nini Abina, siya po muna ang song leader. At ang ating song leader, kung hindi magdating si Sister Nini Abina, siya po muna ang song leader. At ang ating song leader, kung hindi magdating si Sister Nini Abina, siya po muna ang song leader. At ang ating song leader, kung hindi magdating si Sister Nini Abina, siya po muna ang song leader. At ang ating song leader, kung hindi magdating si Sister Nini Abina, siya po muna ang song leader. At ang ating song leader, kung hindi magdating si Sister Nini Abina, siya po muna ang
magsusunod praise God. Tapos kung hindi magdating si Brother Mark G, ang ating Bible study ay si mensahe Pastor Arnel, praise God. Hallelujah, purihin pa Diyos. Mayroon pang palala. Kung wala na, mga minamahal, tayo pinarito na sa pansamantalang pagkatapos, mga minamahal, at binibig ko po ang isang awit at closing prayer sa ating Pastor Arnel Puso sa kanya po ang pagkakataon. Praise the Lord. Tumatayo lahat mga kapatid. Awitan natin ang ating Diyos. Walang hanggang karapatan sa buhay. Nilangin lahat. Praise the Lord. Salamatan natin sa sumunod ng awitin. Lahat ng mga langit ay awit ng Diyos. Walang hanggang
damit sa ubasang itong maging mensahe na aming napakinggan, yung mga buhay na patutuo na aming napakinggan, yung mga awitin, Panginoon, naway nakarating sa iyong luklukan, Panginoon, na kami ay sama-sama, na ikay purihin, sambahin, awitan at pasalamatan. Lahat ng aming ginagawa nito, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa kabaitan mo sa amin. Salamat po. Salamat po. Hallelujah. Maging mga kapatid namin, Panginoon, na wala rito, Diyos, dalangin namin sa sunod na linggo, iyong dalhin upang kami sama-sama na pasalamatan ka, awitan ka, purihin at itaas ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa bawat isa. Sa namumuno, Panginoon, sa iglesia nito, sa mga ginamit mo, musisyan, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, naman ang aming isipan, Panginoon, bigkisin ang pag-ibig para sa iyo, Diyos. Nagkakaisa, Panginoon. Salamat po. Bigyan mo kami ng Espiritu mapagpasalamat, malambot na puso, Panginoon, ay kay aming susundan anuman ang iyong pinakita dito sa lupa, Panginoon. Ikay aming susundan, Panginoon. Salamat. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ngayon din ang aming pagkain, ng aming pagsasaluhan, ang kalusugan, kalakasan. Salamat po ay aming mata mo. Maging nagbulban ito, ingatan mo. Balik mo ang lakas na wala sa kanya. Gamitin mo siya sa patuloy na iyong gawain, Panginoon. Sa ubasan ito, maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, natin magsabi na, Amen. Papakan natin ang Diyos sa buhay. At magamayan tayo, mga kapatid, mawin tayo sa Panginoon. Mahal